ng magasin nila lahat. May mga wala rin. May sakit. So, nabis ko yung magina ko. Kamusta na ba dyan sa lugar natin? May yelo ba? So, sa mga nakaraan, pinag-uusapan na yung policy ng political dynasty. So, naganap na sa Cavite yung public forum o consultation when it comes to political dynasty. So, pinakinggan yung mga hinaing ng mga kababayan natin na Caviteño. Merong tumututol, meron din namang sang-ayon. Kasi pangit daw yung sabi nila, pangit daw yung papalit-palit ng namumuno. So, hindi ba lang kaliwa o kanan ng direksyon. So, sila yung mga anti-political dynasty kasi pabor sila ron. Di ba naman, hindi na pabor. So, marami doon sumasagot doon, mga kabataan. Ayaw nila ng political dynasty kagaya sa kapanahonan ngayon. Alas 2 pamilya na lang ang naglalakad. Duterte, saka Marcos. So, hindi na political dynasty ang mga Aquino kasi umulas na sila. So, yung dalawa na lang. So, sila yung sinasabi nagbabanggaan na malalaking pamilya. Kaya ang sabi, pag nag-aaway sila, kawawa yung mga nasasagasaan. So, sa Cavite, kagaya sa amin sa Dasma, nakita ko naman kung gaano kaganda ang Dasma. Napunta kami sa New City Hall. Ayun, nanggaling din yata si Daniela ron. Nakita ko rin siya. So, maraming nagawa. Pero mabigat dyan, nawawala na ng pagkakataon yung iba na mamuno. Parang sila lang ang magagaling. Ang mabigat dyan, pag yung congressman na naging mayor, lagot tayo sa Dasma. So, ang hirap din yung utang na loob ang ating nagiging basihan para sa namumuno. Dapat ang basihan natin, hindi yung popularity o yung influence ng pamilya, dapat yung performance. At yung sinasabi ngayon track record na hindi ba siya involved sa korupsyon. Kasi kung tutusin, ang Makati, ang Dasma, ang taas ng Iran. Pero mabigat dyan, kaya bang pasabalian na sila ay walang corruption? Kasi pwedeng napupunta lahat yung budget sa pagpapaganda ng syudad, pero meron din mga sinusubi. So, hindi rin natin kailangan mga ganong politiko. So, hindi lang performance, even track record when it comes to corruption. So, pinag-uusapan po natin yung mga malalaking tao, malalaking pamilya. Ngayon, ang pag-uusapan natin, meron dalawa na tinutukoy sa ating pag-aaralan ngayon. Sa Hope. Actually, may nagsuggest sa akin na peksina. So, hindi ko natatapusin ang Hope sa restoration. So, baka sa susunod na mga buwan na yun. So, last na yung job ngayon. So, next Sunday ay Lord's Day Significance. So, ituturo ko yung dalawang tinuturo doon. Yung inauguration and authentication. Tapos, yung observation and restriction. So, Lord's Day na tayo, pag-aaralan natin sa susunod na linggo. So, ngayon ang ating teksto ay tungkol sa hope. So, dalawang malalaki na nanilikha ng Diyos na sinasabi nga sa teksto na paano mo po-controlin yan. So, sa history, after ng flood, ang nasa isip ko, wala na yung sinasabing behemoth. Ang natira na lang ay yung Leviathan kasi dagat siya. Pero nung pinag-aralan ko to, sabi sa Great Flood ng Noah, malinaw naman kay Noah na hindi siya magdadala ng mga higante sa loob ng arko kasi limited lang ang kanyang space. So, ibig sabihin, ang inilagay ng mga malalaking beasts o mga hayop doon
ang nilagay niya lang na pares-pares yung mga hindi nasa malalaking kalagayan o nasa mature. Laging ang dinadala niya lang doon, yung maliliit lang na pares. So sabi ng commentator, kasama rin ang behemoth sa mga nilagay sa arko. Pero, bakit sila nawala? So makita nyo, after ng flood, great flood, umiksi na ang buhay ng mga tao because yung climatic condition na sinasabi na nagpaiksi ng buhay ng tao and even ng mga lilikha ng Diyos. Kaya yan yung paliwanag kung bakit after ng flood, nandun yung behemoth, pero nauubos na. Kasi mixi na talaga ang buhay ng hayop at ng tao during, after ng great flood. Book of Job is considered one of the oldest written books. It's even are believed to have taken place after the flood of Noah's day. Likely during patriarchal period, kagaya ni Abraham, during 2000 or 1000 BC. Noah lived, built the ark, and survived the flood prior this time. So, Job lived after the flood with the narrative set in the land of Uz during a time of long spans. Kagaya nung kanya kay Abraham. So, makita mo, ang isina rin ng buhay ni Job and even ni Abraham. So, si Noah raw ay historical figure preceding the era of patriarchs, Abraham and Job. Na sinasabi nga, si Job nabuhay ng 150 years old. Sabi sa Job chapter 42, verse 6, he lived after in the post-flood patriarchal era. Hindi kagaya dati, sino ang pinakamatandang nabuhay sa mundo? Methuselah, 969. So almost 1,000. So nabago yan after ng great flood. Ganon din yung sinasabi nga, nabuhay kasama rin sa ibinasok yung behemoth. Pero dahil yung sinasabi ng climatic condition, umiksi na ang buhay ng tao. So ngayon, bago tayo pumasok sa ating teksto, tayo muna pong manalangin. Dakilang Ama, kami po'y patuloy papasalamat sa inyo sa umagang ito, na patuloy nyo kami binigyan ng buhay at patuloy na hininga na tagilay ng aming mga ilong. Patuloy po kami nagpapasalamat sa mga nagdaang araw na pag-iinit sa amin, sa mga paramdaman at kapamakan, at maging patuloy na biyayang amin na tatanggap mula sa inyo. Kayo po ang dakilang Ama na patuloy po na nagkakalinga sa amin. Kaya lubos po kami nagpapasalamat even sa araw na to na itinangin nyo para sa amin, kapangihingaan, at tunay nga na comfort din sa amin, lalo na sa inyong salita, na patuloy na nagiging gabay sa amin. Nagsisiping mapa namin sa buhay na to upang sa ganon, hindi po kami mapahamak o maligaw man lang sa aming nilalakaran sa mundo na to at maging sa hamon ng buhay namin at sa araw-araw. Kaya patuloy kami nagpapasalamat sa inyo sa privilege na to na itinangin nyo ang araw na to para sa amin. Kaya labos po kami nagpapasalamat sa araw na to. Tunay nga ang salita nila ang siya may taas, ang iyong larawan, ang iyong kalwalatian, at ang iyong kapangyarihan. Dahil wala na po kami ibang dapat sambahin maliban sa inyo. Kaya labos po kami nagpapasalamat na sa araw na to ay tunay nga na pagkulooban nyo kami ng biyaya mula sa inyo. At tunay nga na ang pamagitan nito ay tunay nga na mabutan yung bawat sa amin na mabuti at tapat na naglilingkod lamang sa inyo. Po ang aming samdalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. So base raw po sa young creationist, alam niyo ba yung young creationist and old creationist? Diyan nagtatalo-talo eh. Naalala niyo ba yung debate? Ano ba ang nauna? Ang itlog o manok? Nagtatalo dyan. Pero when it comes to Bible, hindi po nauna ang itlog, nauna po ang manok. Ano ibig sabihin niya? Yung young creationist, siya po ay tumatayo sa 6 literal days. Pero yung old creationist, sila po naniniwala sa mundo.
ang edad nito ay billion of years. Bakit? Kasi sila naniniwala, pagdating sa puno, bawat circle ng puno, it represents 10 years. Sino ba sa inyo, pag nagtanim ng mangga, ilang taon sa bago mamunga? Yun yung all creationists. Kaya makita mo, billion of years sila. Gano'n ang edad ng mundo? Billions of years. Kasi base po sa kanilang pag-aaral, sa siyensya, ganito nila sinusukat, billions of years. Pero ang young creationist, tumatayo siya sa 6 literal days. So, kung yan ay 6 literal days, yan ay 6,000 to 10,000 years. Compared to all creationist, 4.5 billions of years. Kaya sabi nga, when it comes to behemoth, makikita natin, ayon sa text na pinag-aaralan, ang behemoth po, una ang nasa isip ko, it's a hippopotamus or elepante. Pero nung pinag-aralan ko to, even sinasabi nga, yung behemoth ay nag-survive during Great Flood, yung kay Noah's Ark. And it was a post-flood contemporary animal to Job. He brought the pair of behemoth at young age. Kasi sino ba naman ang tao na pagkakasayin mo, yung lahat ng pares na bilhin ng Lord, lahat ng pares, lahat ng gumagapa, lahat ng na nasa land. Kasi hindi na kailangan kunin pa yung yung mga nasa dagat. Kasi hindi naman malulunod sa Great Flood yun. So, binigyan siya ng instruction, mga pares ang ilalagay mo, babae at lalaki. Hindi kasama yung nasa gitna. Pares, babae at lalaki, para dumami. Yung nasa gitna kasi, pag nag-isawa sila, hindi nadadami yun. Tomboy sa babae, hindi nadadami yun. Lalaki at bakla, hindi nadadami yun. Malinaw yun, yun ang pair. So, dinala niya ron yung mga at young age. Even behemoth, pinasok niya ron at young age, smaller juvenile creature. Even other large animals, dinala niya at the young age. Yung younger ones. Pero dahil nga sa environmental changes, or even hunting, naging extinct ang kanilang lahi. Paubos sila ng paubos. Ano ba ang causes of reduction, even unto man? Ang causes of reduction, even yung sinasabi nga na divine limitation, kaya sinasabi sa Genesis 6:3, paiksin ko ang buhay ng tao. Dalawa interpretation niya. Yung 120 years, magmula nung inumpisan mangaral ni Noah na meron darating na great flood. Habang nangangaral sa tinatayo, yung ship, yung ark, yun yung 120 years. Hanggang sa na-great flood, 120 years. Iba naman, ang sabi niya, diyan naman yung sinasabi nga, iiksi na ang buhay ng tao from 969, bababa na sa 120 years. Dalawang interpretation. Pero sa akin, mas naniniwala ako sa hermeneutics na yung sukat na sinasabi niya, ang paising ko ang buhay, from simula ni Noah, pangaral hanggang sa magkaroon ng great flood. It is 120 years. Ang sabi pa, yung water vapor canopy may have shielded the earth from harmful radiation. So, Genesis chapter 7, verse 11. Isa sa mga, yun, sinasabi nga, sa panahon natin ngayon, yung global warming, climate change. At sabi pa na iba, yung more nutritious, purely vegetarian diet before. Kaya makita mo, yung behemoth na sinasabi dyan, ang laki-laki niya, pero ang sabi, kumakain siya like an ox, dabo. Pero ganun sa katikas, ang laki. Ganun sa kalakas. Pero, damo lang ang nakain nun. Environment with higher oxygen levels, resulting in less genetic mutation and better cellular health. So yan yung naging reason bakit nag-decline, nag-decrease ang buhay ng mga hayop at ng tao. So ang ating teksto, gaya ng binasa kanina, sa Job chapter 40 verse 15 to 24 and verse
41, chapter 1 to verse 34. So ngayon, ang ating teksto, pinangalanan kong two primordial beasts. Ang two primordial beasts ay yung Behemoth and Leviathan. So ano ba yung land beast? Base sa sinasabi sa chapter 40 verse 15 to 24, ang Behemoth, a creator of immense strength and majesty. At ang sabi nga, it is to demonstrate His sovereign power and to humble Job. So makita natin, yung Behemoth dyan, malabo raw siya na maging elepante or ng hippopotamus. Ng una kong pagkakaintindi. Kasi ang sabi, yung buntot niya raw ay parang cedar-like. So ang buntot ng hippopotamus at ang elepante, parang buntot siya ng baboy. Kulot. Maninipis. Pero ang sabi ang Behemoth, kagaya ng cedar-like yung kanyang buntot. Marami pong komentaryo nagsasabi, hindi yan elephant or hippopotamus ang Behemoth. Siya yung sinasabi nga na powerful herbivore, a plant-eating. Yung sinasabi nga na dinosaur. Sabi ng misis ko, ang matatalinong bata, kabisado at the age of 7. Kabisado raw nila lahat ng lahi ng dinosaur. Totoo ba yun? Mas nakapagpatalino daw sa bata yung pinanonood yung yung dinosaur. Kaya sabi nga, lahat ng lahi niya, kabisado niya. Ano ba yung T-Rex? Yun yung pinakasalbahe. Ano yung sauropod dinosaur? A massive, powerful herbivore plant-eating. Ano ba yung pinanonood natin? Ano ba yung pelikula na yun? Yung Jurassic Park. Makikita natin doon yung sinasabing sauropod dinosaur. Ang sauropod, yung po nasa swamp. At ang sabi, yung buntot niya, napakataba. Kung sabi niya rito, yung first among scriptures, ibig sabihin, siya yung pinakamalaki sa kanyang pagkakalikha. Sauropod dinosaur. Yung pinakamalaki ron, yung pag kumakain siya para sa giraffe, yung pinakamatas na puno, dun sa nanginginain. Siya yung pinakamalaking dinosaur. Kaya sabi nga, kung ikaw si Adam, dadalhin mo ba yung kasing laki ng arko? Ang kukunin niya ron, yung maliliit, babae at lalaki. Hindi niya kukunin ng mga giants at malalaking beast para ilagay doon sa arko. It's illogical. It's rational. Ang iladalhin niya ron, yung maliliit lang na pares. Na beast. Ang sabi, siya raw may cedar-like tail and it plants, ang sabi nga, from 40 to 100 feet tall. 40 to 100 feet tall. Gaya pinakita sa Jurassic. Bili mo, ang laking dinosaur, pero kinakain lang niya halaman. Siya po ay herbivore. A harmless giant, and it is 10 times heavier than elephants. 10 times heavier than elephants. At sabi sa chapter 40 verse 19, it ranks first among the works of God. At yung isa naman, chapter 41 verse 1 to 34, yung sea beast. Ang sea beast dyan, sinasabi ng Leviathan. Described as any enormous entity such as a large ship, building, or corporation. It refers to a massive crocodile-like creature or a legendary sea monster with impenetrable scales, sharp teeth, immense strength, and sabi nga, power in its neck and its ability to make sea boil like a massive circus prehistoric crocodile which could reach 12 meters, approximately 40 feet in length and weight over 10 tons.
Ang dating pagkakaintindi ko, siya po ay malaking buhaya. Pero sabi, its power, it is in its neck. Pag tinignan po natin ng buhaya, wala po siyang neck, ulo, balikat. Ang may kanta, tigay, ulo, leeg, balikat, tuhod, paa. Paa, tuhod, balikat. Siya walang leeg. Ulo ng agad. So, ibig sabihin, yung tinutukoy na Leviathan, hindi po siya malaking buhaya. Kung ang kanyang bibig ay bumubuga ng apol, sino ang pinatutungkulan ng ating Panginoon dito? At ang sabi sa last verse, 41:34, ano sabi? Siya ay King of all children of pride. Pride. Ano yung sabihin nun? Nakakalimutan natin sa senaryo na to, kaya nangyari kay Job ang pagsubok na to, sino ang kausap ng ating Panginoon? Sino yung nagbulabog sa buhay ni Job? Siya yung King of all children of pride. Balik tayo sa Genesis. Sino yung pumasok kay Eva at Adan? Anong ginawang pandaraya ng Satanas doon? Ang sabi, pinagbabawal ba lahat ditong puno? Any of these three. Ano sabi ni Eva? Ang mahirap talagang makipag-usap yung second hand na impo. Hindi mismo si Adan. May nakailam. Kaya na-detect ni Satanas, may problema sa mag-asawa na to when it comes to obedience. Nihihipuin. Hindi naman sinabing nihihipuin, in-exaggerates na Eva talaga. Ang puno na yan, magbibigay sa inyo ng karunungan ng mali at tama. Kaya na-focus yung isip ni Eva Adan, ang puno na to, panggagalingan ng karunungan. Kaya nangyari, sa malalim natin pag-aaral, ang naisip ni Eva Adan, etong puno na to, panggagalingan ng karunungan ng mabuti at tama. So makita mo, pumasok na sa kanila yung idolatry. Kinilala na nilang idol ang puno na yun. Panggagalungan ng wisdom. Pero hindi nila naisip, yun ay test lang, ginamit para sa kanilang obedience. Ang tunay na wisdom, manggagaling sa fear of God and wisdom from God. Hindi mismo yung puno na yun. Ganun ang tao, kinikilala niya yung puno na yun, Diyos-Diyosa na panggagalingan ng kanyang karunungan. Ang karunungan proseso sa pagsunod sa Diyos, sa pagkatakot sa Diyos. Doon manggagaling ang wisdom. Hindi doon sa puno. Ganon mag-isip ang tao. Ganon din mag-isip si Satanas. Binigyan siya ng napakataas na tungkulan. Ngayon, nagnanais siya maging katulad din ng Diyos. Sa iyong tinutungkulan dito, sa Behemoth at sa Leviathan. Kasi sila ang pinakamatinding magiging kalaban natin. Si Satanas. King of all children of pride. From the very beginning, siya na yung sumisira sa atin. Yung sinasabi, yung Leviathan na yun, na lumalabas sa kanyang bibig, ang apoy, yun po yung sinasabing old serpent at sa Revelation, siya po yung dragon. So ngayon, sa haba-haba ng teksto, ng pag-usap ng mga kaibigan ni Job at ng ating Panginoon, bumalik siya ngayon kay Satanas. Sino ngayon ang makakapag-control sa kanila? Hindi natin silang kayang kontrolin. Naalala ko, may napanood ako even si Jason makaka-relate dito
Ako po, ang ayaw kong mag-alaga ng asong malalaki. Shih Tzu lang. Bakit? Pag nag-alaga ka ng asong malaki, ano ba yung malalaking aso? Napanood ko sa TikTok eh. Yung tinatalikan mo yan, pag nakakita yan ng pusa, nakatingin ka ron, tapos nakakita ng pusa yung aso na yung malaki. Ang mabigat yan, nakadikit ka pa sa pinto. Magugulat ka na lang, pa! Tumama ka sa pinto. Kasi tumakbo yung asong may tali, hawak-hawak mo yung tali. Yung pala yung disadvantage na may hawak ka, may alaga kang asong lalaki. Pag tinalilan mo siya, kakalat ka rin kanya. Ano pa ba yung asong malalaki? Yun na yung Great Dane, hindi na yung St. Bernard. Yung mga bulldog lang. Makita mo yung bulldog, inihila yung ano. Pag nag-exercise sila, ito yung tali, may nakatali siya sa gulong. Ganon sila mag-exercise, kaya lalaki ng muscle niya. Eh yung alaga mo, bigla nakakita ng pusa, tapos nakatingin ka sa iba. Tapos ito yung hambak ng pintuan. Doon ka tatama. Kasi ang lakas mo. Kaya sabi ko maliliit lang. Para tumakbo man yan, makakita ng pusa, kaya ko. Yun yung sinasabi sa Behemoth at Leviathan. Sino sa inyo ang kaya kagaya ng Leviathan nasa dagat? Peaceful. Ito, leash. Sa Behemoth, sino sa inyo pwede maglagay ng tali at sino pwede bumingwit sa kanya sa bibig? Mga two primordial beasts yan, pero ang tunuturo ni Job, patungkol yan kay Satanas. Binalikan ng ating Panginoon si Satanas. Sino sa inyo pwede mag-control dyan? Kumikilos lang si Satanas pag binigyan siya ng permit ng Diyos. Hindi makapangyarihan si Satanas. Kadalasan yung mga kapatiran natin na may turo na ganito, mga Pentecost at iba yung mga mga non-reformist. Para bang si Satanas ang nagbibigay sa atin ng dilubyo. Yung mga sakuna, mga typhoons, hindi galing kay Satanas yan. Lahat yan, sabi nga sa Isaiah, siya ang nag-create. Even goodness and evil. At ang evil doon, yung climate. Yung mga sakuna, sa kanya rin ang galing yan. Resulta ng kasalanan ng tao, yun ang nangyayari sa ating mga dilubyo. Hindi yan si Satanas. Sila yung nagtuturo na itali natin. Ano ba yung panalangin na yun? Itali. Sino yung nagkakalag? Ang problema, next week, magpe-pray na naman yung pastor, itatali na naman. Kala ba tinalihan na ng linggo? Ba't tatalihan mo yun sa darating na linggo? Sino yung nagkakalag? So yun yung theology nila. Mali ang pagkakaintindi. Ang Diyos lang ang makapangyarihan sa lahat. Si Satanas, kumikilos lang yan pag pinermit ng Diyos. Kaya sabi niya, sino magtatali sa inyo dyan? Sino makakabingwit sa kanya? Yun yung binibigay na mensahe kay Job. Hindi niya rin alam, hindi rin siya sinagot ng direkta. Pero ating sa pag-aaral, ang pinatutungkulan dito, si Satanas. Hindi na nakatin ng Job yun. Ang nasa isip niya, yung two primordial beasts. Pero nung dinadissect ng mga komentarista patungkol ito, kay Satanas. Ang punot dulo kung bakit nagkaroon ng test na gano'n si Job. A terrifying, untamable creature to illustrate human helplessness and divine sovereignty. Leviathan is more of a dragon, an old serpent on Genesis and Revelation. A dragon na bumubuga ng apoy. At sabi sa Leviathan, meron siyang skin-like na kagaya ng crocodile. So, napakatibay ng kanyang balat. At ang sabi, crocodile has no neck. Verse 22 ng chapter 41.
So, verses 34 to 33 to 34, it represents Satan, an ancient serpent or dragon. So ngayon, pasok tayo sa dalawang punto. So ang tinuturo dito, sa ating teksto, tinuturo niya yung God's sovereignty. First point. Pangalawa, human frailty. God's sovereignty and human frailty. So napakasimple lang ng ating pinag-aaralan ngayon. Pero napakalaking bahagi po nito, lalo na kay Job, para makita niya kung gaano ka-weak ang isang tao at kung gaano ka-sovereign ang ating Diyos. Hindi po siya pwede maglikha na hindi na kayang kontrolin. Sa atin po, nangyayari lang yung mga bagay, yung sinasabi nga, eto yung batas ng Diyos, gagawin mo. Pero i-allow niya yan para matuto tayo pagdating sa ating disobedience. Hindi niya tayo pwedeng gawin na parang robot, na eto yung batas ko, eto lang ang gagawin mo. Sa seminaryo, ang tawag namin dyan, free agency of a man. Hindi tayo nilikha para maging robot. Meron tayong choice. Before nag-fall, ang pagpili natin, yung righteousness, lesser, and greater righteousness. Pero after ng fall, ang pagpili na natin between lesser evil and greater evil. Because of ating sinasabi nga, depravity. We are bonded. Bondage. Meron tayong bondage of sin. Sabi sa verse 24 ng chapter 40, who can catch him about the eyes or pierce his nose with a trap? Ang sabi nga, God is the only who can subdue or put a hook in the nose of these creatures. So, pinatutungkulan niya, God, sovereignty. God is in complete control of the forces that can cause suffering, and He has them on the leash. Yun nangyayari lahat sa atin ngayon. Lahat. Yan ay under the complete control of God. Hindi pwede natin i-ascribe sa sakit sa talasyan o sa kaaway natin mga devils. Even sa kanila, under sila ng leash. Permission of God. Like He did on Satan. It was only when God permitted to do so. If God cannot control these chaotic evil forces in the world, it means He cannot save Himself or have a self-reliance. Hindi ka pwede mag-rely sa sarili mo. O yung sinasabi niya, maging independent. Gaya na nasa isip ni Eva at Adan. Gusto namin ng karunungan para maging independent sila sa Diyos. No! Hindi doon ang gagaling ang karunungan. Ang nanggagaling ang karunungan ng good and evil. Yung sinasabi nga, pagsunod sa Diyos na mayroong pagkatakot sa Kanya. It's a process, yung wisdom na yun. Hindi mismo makukuha mo dun sa puno na yun. Kaya kinain ni Eva ito. No. It's a process. Or even mag-dictate ka ng terms pagdating sa Diyos. Sabi ng mga prosperity gospel, tingnan nyo yun, sina Abraham, sina Moses, ano pa ba? Sino pa ba yung mga judges na yun na nagbibigay ng terms? Sino ba yung sa judges na nagbigay ng terms? Panginoon. Sino ba yun? Kung yung ano ba yung ano mo tawag? Sa judges yung nagdi-dictate ng terms.
Kagaya ni ni Moses, sa ni Abraham. Panginoon, kung merong 10 meron pang 10 matutuwid. Oo. Naalala niyo? Oo. O kita niyo yan? Kung tayo pwedeng tayo makipag-bargain sa Diyos. No, hindi po ganun. Hindi ka pwede makipag-bargain o mag-dictate ng terms pagdating sa Diyos. Alimutan ko yung sa judge eh. Yung police, yung pagdating sa gera, nagbigay siya. Nakita niyo yung paano ay pagkano si Elijah sa hindi pagans yun eh. Wait. Yung mga propeta ni Baal. Kung sila kailangan manalangin ng ganito. Pero sa akin hindi. Pag-aapuyin ka yan. At di lang nga pag-aapuyin. Lunurin niyo pa sa tubig yan. Yung kahoy na yan na panggatong nasisindihan. Lunurin niyo pa. Dagdagan niyo pa yung tubig. Sino yung doon, yung propeta na si Elijah? Para pakita kung gaano ka-powerful ang Diyos ko. Hindi ka kaya na iba, nakikipag-bargain. No. We cannot dictate terms or demand answers from God. Kasi nga, even yung Leviathan, even yung Behemoth, ang sabi, hindi mo sila kaya talian. Pero ako, kaya ko lang silang kontrolin. That's sovereign our God. Yan yung sovereignty ng ating Ama. Kaya sabi nga, paano ka magtatanong gaano nangyari kay Job? Ang tanging hamon lang sa atin bilang mananampalataya sa pagpapakilala ng pagiging soberano ng Diyos, kailangan nating magpakumbaba. He is calling us to humble, submit, and worship Him rather than questioning God's justice. He is calling us to humble ourselves and to submit. Submission, magpasakop, and worship Him. Pagdating sa Kanyang greatness, ang tugon natin dyan, atin po siyang sambahin. Because we have a sovereign God rather than questioning God's justice. Sabi ni Sinclair Ferguson, humility is not simply feeling small and useless, like an inferiority complex. It is sensing how great and glorious God is and seeing myself in that light. Yun ang sabi ni Sinclair Ferguson. Ang pagpapakumbaba ay hindi lamang pakiramdam na maliit o walang silbi, tulad ng inferiority complex. Ito ay pakiramdam kung gaano kadakila at kaluwalhati ang Diyos at nakikita ang aking sarili sa liwanag ngayon. That's humility. We can only find security in God's sovereignty rather than our own strength. Kaya si Eva at Adan, gusto nilang kumawala sa kamay ng Diyos. It only result yung sinabi nga na destruction. Pag umalis ka sa kapangyarihan ng Diyos, it is a self-destruction. Ang tunay na yung sinasabing pagtitiyak ng ating mga kasiguruhan sa buhay na ito ay makikita lang natin sa pagiging sovereign ng Diyos, hindi sa pagiging yung karunungan natin at kalakasan natin. Pangalawa, human's frailty. Frailty means weak, imperfection, and pagiging delicate. Sinabi na nga yung dalawang primordial beasts. Diri mo yung mga balat nila ng behemoth, yung buntot nila, at dinescribe doon kung gaano sila kalakas.
like an iron, like a bronze. At ang sabi yung muscle nila, it knits together. Yung sinasabi nga, work of an art. Ang mabigat pa dyan, yung lakas nila, yung behemoth, herbivores siya. Imaginin mo, sino dito gusto lang na gulay lang ang kinakain? Walang protein. Sa bakit makakuha sa mga buto, sa mga bunggo ng protein. Sa paggawa yung tokwa, soya, protein yun. Pero sabi, kakain lang siya ng damo, mga halaman, pero ganun sa kalakas. Pag pumalo ang kanyang buntot, hawi lahat. Hindi dahil sa kinakain niya, kundi dahil sa Panginoon. Ganun din sa atin. Hindi dahil sa tinatangkilik natin, sa galing natin, kinakain natin to. No. Basahin niyo yung sinasabi ni Solomon pagdating sa Proverbs, kung saan talaga nanggagaling ang ating lakas. Human's frailty. If Job cannot control or stand God's pictures, he cannot challenge the Creator. So, pinakikita dito, eto yung mga beast na to. Kaya mo ba silang kontrolin? Yung Leviathan, it represents chaotic forces like Satan, which only God can defeat. So imagine mo, eto ngayon yung teksto. Hindi alam na pinatutungkalan ni Job ay si Satanas na may kinalaman sa nangyayari sa kanya. Ito si pinagmamalakis eh. Pero sabi ni Satanas, tanggalin mo yung hedge. Lahat ng protection mo. Pag hindi, sinumpa ka niya. Pag nawala lahat ng kanyang kayamanan, susumpahin ka niya. Imagine mo, dinala tayo ni Satanas sa ganung kalagayan. Imagine mo, ang ibig sabihin, ang nasa isip ni Satanas, kaya lang tayo sumasamba sa Diyos dahil pinagpapala tayo. Papayag ba kayo ron? Hindi ako papayag na. Ang sabi ni Job, kahit patayin mo ako, pagtitiwala pa rin ako sa iyo. Hindi kagaya ng ibang turo. Sabi mo, Panginoon, magiging maayos ang pamilya ko. Sabi mo, mawawala itong karamdaman ko dahil sa iyong stripes. Paano ngayon pag nangyari yung kabaligtaran? Imbis na maayos ang pamilya mo, lalong gumulo. Imbis na mawala ang karamdaman mo, nagkaroon ka pa ng cancer. Imbis na lumago ang negosyo mo, lalo kang bumagsak. Ang tinuturo ni Satanas na Diyos, yung Diyos na kinikilala niya, sarili niya. Ang tinuturo ng Diyos kay Satanas, tanggalin mo yan, mawala yan. At nagtagumpay ang ating Panginoon nung sinabi ni Job na kahit na mawala yan, siya ang nagbigay, siya rin ang kukuha. At mabigat yung sinasabi ni Satanas, yung karamdaman. Inalaw din ng ating Panginoon. Pagdating sa karamdaman, dun na nagtanong si Job. Questionable na ngayon yung kanyang fear of God. Ang fear of God, yung sinasabing pagsunod ng Diyos, pagsunod sa Diyos na walang tanong-tanong. And that's faith, yung fear of God. Pero nung umabot na kay Job, nagtanong na siya, Panginoon, wala naman akong ginawang kasalanan. Bakit ako nagkakaroon ganitong karamdaman? Nagtanong na. Napakapalad natin, nalaman natin yung kasaysayan ng istorya na ginawa ng Diyos kay Job. Kasi kahit dumating pala yung karamdaman, ang sabi ni Job nung nakilala ng Diyos, wala na akong karapatan para magtanong sa'yo.
Napakapalad natin, nalaman natin yung kwento ni Job. Kahit pala umahabot sa karamdaman, mahubos ang pamilya natin, mahubos ang ating kayamanan, hindi natin siya tatalikuran. Hindi natin siya tatalikuran. Kahit tayo na lang mag-isa. Na naglilingkod sa Diyos, maglilingkod pa rin tayo hanggang nabubuhay tayo. Dum bibimus, servimus. While we live, we serve. With this truth between God's supreme power and wisdom and man's frailty, believers see the ultimate fulfillment in Jesus, who has overcome the ultimate chaos and evil, Satan, at the cross, acting as our true conqueror. Tunay nating manlulupig ang ating Panginoon. Kasi even si Satan, ang sabi ni Pablo, "Death, where is your sting?" At the cross, Satan is finally defeated. We are now more than conquerors. Because of the cross. The empty tomb and the empty cross. It's Jesus Christ. We are more than conquerors. Pinamaham sa atin, patuloy tayo magkaroon ng takot sa Diyos. At ang takot sa Diyos, lagi ko sinasabi, yan po ay pagsunod sa Diyos nang walang tanong-tanong. Even we don't know what is happening to us, we will obey God. That's the fear of God. Kahit na mayroong mabot na behemoth and leviathan in our lives, we will still serve, worship, and praise God. Even if that worst comes to us. Bilang pagtatapos, if Job cannot control these untamable, chaotic creatures or even chaotic evil forces in the world, he cannot judge God's sovereign management of the universe. Book of Job as a thing to encourage believers to humble and surrender with fear and trust in the wisdom and love of the sovereign God. Even in times of trial and severe sufferings, we cannot understand. At sa inyo po, na wala pa sa Panginoon, isa sa hinawakang verse, pagdating sa ganong kalagayan, 1 John 4:4. What is 1 John 4:4? Greater is He that is in me than he who is in the world. We have a great God, a sovereign God. Meron ka pa nun. At kung wala ka pa nun, umpisa mo na manalangin ngayon. Kasi kung di pa umaabot sa'yo, pagsubok na gaya na kayo ho, beware. Beware. Sana maabutan ka na may Kristo sa iyong puso pagdating sa iyong kamatayan. Kasi siya lang ang pwedeng magligtas sa iyo sa buhay na to at sa darating pa. Wala nang iba. Siya yung sovereign God na ating maasahan. Our response him, O Father, you are sovereign. It is written, 1982 by Canadian author Margaret Clarkson, who lives 1915 to 2008. A teacher who suffered from chronic illness wrote this as a testament for trusting God's control amidst life challenges and focusing on the theological theme of God's sovereignty over creation, human history, and personal suffering. Ito pala yung kanta na madalas kong mapakinggan sa mga Reformed churches. Napakaganda ng message niya. O Father, you are sovereign. Napasarap po nga dito. Tayo po manalangin.
bago po tayo mawin. Dakilang Ama, kami po'y patuloy nagpapasalamat sa inyo sa araw na to. Na patuloy nyo kaming kinakalinga at patuloy nyo kaming ginagabayan. Lalo sa bawat hamon ng aming buhay. Tunay nga na patuloy namin pagkatiwala lahat sa inyo. Dahil wala na ibang soberano maliban sa inyo. Kaya lubos kami nagpapasalamat sa araw na to na patuloy nyo kami kinakausap, patuloy nyo kami binibigyan ng biyaya mula sa inyong salita. At tunay nga para sa anumang dumating na panahon na patuloy namin dalangin sa aming pagharap sa inyo at sa inyong pagbabalik, maabautan na yung bawat sa amin na mabuti at tapat na naglilingkod sa inyo. Ito po ang aming sa dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.